The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 13. Reyna, mabuti pa sumama ka na sa akin. I could no longer see you habang pinapahirapan ka ng ganito ng kung sinong taong walang konsiderasyon. Muli ay wika ni Nathan, ang mga matay na katuon sa dalaga. She's mine, at wala kang karapatan sa kanya. Mabalasik na bigkas ni Froilan. Magkamatayan man, pero hindi hahayaan ni Froilan na sumama si Reyna sa lalaking ito. Nathan, sige na, umalis ka na. Wika ni Reyna upang huwag nang magkainitan pa ang dalawang lalaki. Ayaw ni Reynang magbasagan ito ng muka nang dahil sa kanya. You're coming with me, Reyna. Hindi ko maaatim na tumira ka kasama ang lalaking yan. May galit sa tono ng boses nito. Ngumisi lamang nang nakakaloko si Froilan sa kahinigpitan ang pagkakahawak sa pulsuhan niya. She'll stay here, with me. Right, Reyna? She looked at her, at that looks makes her heart jolted inside her chest. Nagsusumamo ang kislap ng mga mata nito. Gusto ba talaga nito na manatili siya ng mansyon? Let's go, Reyna. Tinangkang hawakan ni Nathan ang kamay niya, ngunit pumiksi siya. Sige na, Nathan. Maliman ang damdaming namamahay sa dibdib ni Reyna ay nais pa rin niyang makatiyak. Gusto rin niyang malaman kung ano ang dahilan at bakit ito galit sa kanya. Gayon wala naman siyang ginagawang masama dito. Sa kabila ng pagpapahirap nito sa kanya, ay nangingibabaw pa rin ang damdamin niya rito bilang babaeng humahanga sa isang lalaki. Reyna, hindi ako makakapayag na alipustahin ko ng lalaking yan. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi siya sasama sa'yo. Umalis ka sa lupain ko kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga trabahador ko. At kailan mo pa naging pagmamay-ari si Reyna? Nakipagsukatan ng tingin na sabi ni Nathan. Nathan, please. Umalis ka na, nagmamakaawa ko. His face turned red sa tinurang iyon ng dalaga. Hindi ako sasama sa iyo. Kung bakit niya yun nasabi ay hindi niya makaha ang tamang kasagutan. Alam ni Reynang mabait ang binata at mamumuhay siya ng tulad ng dati. Ngunit may malakas na parasang humihila sa kanya upang manatili sa asyenda. Nagmalabis ang mga luhang kanino pang gustong pumatak sa kanyang mga mata. Kuyom ni Nathan ang mga kamao. Hindi ito makapaniwala na mas pinili ni Reynang manatili sa poder ni Froilan. Ang lalaking gusto lamang ay pahirapan ang kababata. Hinawakan ni Froilan ang kamay ni Reyna at hinila pasakay ng kotse. Nasa sulok ng mga labi ni Froilan ang matamgumpay ng ngiti. Nagpupuyos naman sa galit na hatid tanaw ni Nathan ang papalayong sasakyan. Hindi talaga siya makakapayag na apihin ni Froilan ang dalaga. Hinding-hindi. Namayani ang katahimikan sa loob ng kotse. Tila parehong nakikiramdam sa bawat isa. Maya-maya binasag ni Froilan ang pananahimik niya. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na huwag kang makipagkita sa lalaking yun, Reyna? Maya-maya ay sabi ni Froilan. Wala naman kaming ginagawang masama. Kaibigan ko siya at wala akong nakikitang di ka nais-nais upang huwag akong makipag-usap sa kanya. You're not just talking to him. You were like flirting with him. He hissed and furious. Nabigla si Reyna sa tinurang iyon ni Froilan. I wasn't flirting with him. At kailanman ay hindi ko ugali ang akusasyon mong iyan. Nag-iinit ang magkabiling sulok ng kanyang mga mata. Hindi ni Reyna aakalain na pag-iisipan siya ng ganito kasama. Then stay away from him, Reyna. Again, he wasn't telling her. He was commanding her. Ayokong makitang kasama mo siya. Dugtong ng isip ni Froilan. Bakit pa galit na galit ka kay Nathan? Wala naman siyang ginagawang masama.
Are you taking his side? Oo, kung yan ay kakaligaya mong marinig. Luhaan ang mga matang tura ni Reyna. Marahas na itinigil ni Froilan ang sasakyan. Get out! Malamig na utos nito na ipinagtataka niya. Dumagundong sa loob ng sasakyan ang boses nito. Nagtataka man ay kaagad din naman siyang sumunod sa utos nito. Indeed, she was absolutely insane na umaasang magbabago ang trato ni Froilan sa kanya. Kung bakit kasi hindi na rin na magawang magalit dito. Palaisipan na rin sa kanya kung bakit gano'n na lang ang galit nito kay Nathan. Ang mga titig nito sa kanya, tila lalaking nagsiselos na waring mas gugustuhin kumitil ng buhay, huwag lamang mawala ang bagay na mahalaga rito. Pero dinadaya lamang siguro siya ng kanyang mga mata. Higit sa lahat ay ang damdamin niya para sa binata. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pauwi ng mansyon. Pakiramdam na rin na nanlalabo ang mga mata niya dahil sa walang patid na pagluha. At tila hindi na rin niya alam kung kaya pa bang humakbang kahit tanaw na niya ang mansyon. Dire-diretsong pumasok si Froilan sa minibar ng mansyon at nagsali ng alak. Kailangan iyon ng binata para kumalma. Malapit naman sila kaya alam nitong makakauwi ng ligtas ang babae. Hindi rin gusto ni Froilan na iwanan ng dalaga at pababain ng kotse, pero pinangunahan ni ito ng galit at insekuridad. Ang totoo ay nasaktan ito. Marahil ay nasaktan ang ego nito bilang isang lalaki. Ang gusto ni Froilan ay siya lamang ang kampihan. Tanging sa kanya lang. But the woman was obviously taking his opponent's sides. May relasyon ba ang dalawa? The thoughts of them having an intimate affairs make him feel more insecure. Hindi gusto ni Froilan ang ideyang iyon. That woman is an headache. Si Froilan na inubos ng isang lagok ang kalahating laman ng hawak-hawak na kopitan. Wala pa ba si Reyna? Tanong ni Froilan sa isang kasambahay pagkaraan ng 5 minuto. Wala pa po, sir. Di ba kayo naman ang magkasamang pumunta doon sa taniman? Sagot ni Rubina nagtataka. Muli itong nagsali ng alak at pagkatapos ay tinungga iyon bago sinenyasan ang kasambahay na maaari nang umalis. 1 minuto pa ang nakalipas ay wala pa rin si Reyna sa mansyon. Napamura na lamang si Froilan nang maalala si Nathan. Malamang ay sumama rito ang dalaga kung kaya't hindi pa ito nakakauwi, gayong malapit lang sa mansyon ang pinag-iwanan nito kay Reyna. No, hysterikal ng utak ni Froilan. He won't allow her. She can't leave him like that. Hindi pa ito nakakaganti para hayaang makalayo ang babae. But the other side of him, telling him that she needs her not for vengeance, that he wants and needs her for something else na ayaw nitong bigyan ng tamang kasagutan. Dali-dali itong tumayo at lumabas ng minibar. Hindi ito makakapayag na tuluyang iwanan ng dalaga. Hindi pwede. Bumungad sa harapan ni Froilan ang babaeng nagpapagulo sa isip. Pagbukas nito ng malaking entrada ng mansyon, ay bigla itong nawalan ng malay. Naging mabilis naman ang kilos ng binata at maagap nitong nasalo ang katawan ng babae bago pa ito tuluyang matumba sa sahig. God! Reyna! Takot na tawag ni Froilan sa pangalan ng dalaga. For heaven's sake, open your eyes! Hindi maipaliwanag ni Froilan ang takot na lumulukob sa dibdib ng mga sandaling iyon. Marahang tinapik ang mukha ng dalaga. Umaapoy ito sa lagnat. Mabilis nitong tinawag ang mga kasambahay at binuhat ang walang malay na dalaga papanhik sa taas. How is she, Doc? Hindi mapakaling tanong ni Froilan sa doktor na kaagad tinawagan upang matingnan ang kalagayan ni Reyna. Overfatigue lang ang pasyente. Pinaunom ko na siya ng gamot. Maya-maya'y huhupa na ang lagnat niya. Kailangan rin yung ng mahabang pahinga upang makabawi ng lakas. Dagdag na sabi ng doktor. Pakiramdam ni Froilan ay nabunutan ng tinik
Ang dibdib nito buhat sa tinura ng doktora. Maraming salamat, Doc. Sabi ni Froilan saka sinumahang makalabas ng silid ang doktor. Mag-aalas 8 na ng gabi nang magkamalay si Reyna. Labis na nagtataka kung anong ginagawa niya sa dating silig. Kaagad na sumagi sa isip niya si Froilan. Siguradong magagalit ito sa kanya. Hinang-hinaman ay pinilit niyang bumangon. Stay. Mula sa madilim na sulok ng silid. Froilan, bakit ako nandito? Hayun na naman ang pamilyar na kaba sa dibdib niya. Pahatiran kita ng pagkain, Ruby. You need to rest. Sa halip ay tugon ito. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ano ang nakakita niya sa mga mata nito? Nag-aalala ba ito sa kanya? Pero bakit? Magpapahinga na lang ako sa kwarto ko. Nakayukong tugon ng dalaga. Hindi niya kayang salubungin ang mga titig ni Froilan. Hindi na rin niya kayang kontrolin ang pintig ng puso niya. Kailangan ko bang ulitin ang sinabi ko, ha, Reyna? Lumakas ang tono ng boses ni Froilan pero naroon pa rin ang pag-aalala. You'll stay here whether you like it or not. Magpagaling ka kaagad dahil hindi ka amo sa pamamahay ko. Marami ka pang trabaho bukas. Wika ni Froilan bago lumabas ng silid. Pakiwari ni Reyna ay hinaplos ang puso niya. Hindi niya mauwasan na huwag mapangiti sa inaktong iyon ni Froilan. Her face turned into red. Maging pilikmati niya'y kinikilig. She doesn't even care sa pagsusungit nito sa kanya. Nararamdaman niyang hindi ito kasing sama ng tulad ng inaakala niya. Umaasa rin si Reyna na lalambot din ang puso ni Froilan sa kanya at matututunan siya nitong mahalin. Nanlaki ang mga mata niya sa pakaisipin ang bagay na iyon. Mahalin? Nababaliw na ba siya? At bakit naman siya gustong mahalin ni Froilan? Lalo si Reyna pinamulahan ng pisngi. Is she in love with him already? Napukaw ang pagdidaydreaming niya nang makarinig ng pagkasunod-sunod na katok mula sa labas ng silid. Pasok. Niluwa niyon si Ruby na abot hanggang tenga ang mga ngiti. Hindi pa man ito nagsasalitay, tila alam na niya ang tinatakbo ng isip ng babae. May something, senyorita, ha? Saad nito na nilapag sa side table ang dalang pagkain. Sana pala nung unang araw pa lang dito ni Sir Froilan ay nagsakit-sakitan ka na. Humagikhik sa panunokso nito. Pinamulahan muli si Reyna ng mukha. Alam mo bang nag-aalala sa'yo si Froilan, senyorita? Ay, sigurado akong may gusto sa'yo ang isang yun. Kinikilig na dugtong ni Ruby. Tumigil ka nga, baka may makarinig sa'yo, nakakahiya. Hindi makatingin na diretsong sita niya rito. Deep inside ay natutuwa siya. Halata naman dito ka pa nga din nala sa dating kwarto mo. Gosh, paano kung tinabahan ka niyong matulog, senyorita? Pinandilatan ni Reyna ito dahil sa milisyosa nitong pag-iisip. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Nagmamagandang loob lang naman yung tao. Wika ni Reyna. Pero sa loob-loob niya, paano nga kung gawin iyon ni Froilan? Anong gagawin niya kung sakali? Bakit nakakaramdam siya ng excitement? Ganon na ba siya nagagahol sa binata na pagtuunan nito ng pansin? Lihim na rin na sinaway ang sarili at itinoon na lamang sa pagkain ang di mapaliwanag na damdamin. Mag-aalas 10 na ng gabi, ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Ginala niya ang mga mata sa kabuuan ng kanyang dating silid. She missed her room so much. Ipinikit niya ang mga mata. Hinayaang manuot sa kanyang ilong ang lalaking amoy ng kama niya. Pakiramdam niya'y katabi lamang niya ang binata. She remembered the moment that had happened to them sa kwadra. Halos na magkadikit na ang kanilang mga katawan, and yes, she was actually affected dahil doon. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang damdamin niya para sa binata. Umuusbong palalo ang paghanga niya rito. Ano nga kaya ang pakiramdam ng mahalikan?
dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.